Yo, what's up mga kapiyos? Kumusta kayo? Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa bahay kapag malakas ang ulan. Dahil nga bare months na at tapos na ang El Nino ay madalas nang umulan ng malakas. At for today's video nga ay hayaan nyo akong ipakita sa inyo kung ano ang mga ginagawa namin kapag ganito ang panahon. Dahil nga luma na at hindi pa napapalitan ng aming bubong ay marami na itong butas. Ang mga yero kasing ito ay galing pa sa unang bahay na tinirhan namin dito rin sa lugar na to. Sa sobrang lalaki nga ng mga butas ng bubong namin, abay tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung mga tulo ng ulan. Hindi pa man nagsisimula ang ulan ay nakahanda na ang mga planggana namin para dito. At kung mapapansin nyo nga pala ang mga maliliit na itim na nasa ibabaw ng takip ng tub, mga kalawang po yan galing sa aming bubong. Dahil nga luma na ang bubong namin, kapag masyadong malakas ang ulan ay nahuhulog ang mga kalawang galing dito. Pero mas lalo kaming namumroblema kapag biglang umuulan ng malakas habang tulog kami. Sa banda kasi ng hinihigaan namin ay meron ding tumutulo. Kaya minsan kailangan naming tumayo para kumuha at maglagay ng planggana dito. Yung ibang mga maliliit na butas, nilagyan na namin yan ng Volcasil. Yung iba naman na mayroong malalaking butas at hindi na kaya ng Volcasil ay papalitan na lang namin kapag nagkaroon kami ng sapat na pera. Sa ngayon, tiyagaan na muna sa paglalagay ng mga planggana. Dito naman sa labas ay malalaking planggana ang inilalagay namin. At ang tubig na naiipon namin dito ay ginagamit namin sa banyo. Nagpapasalamat din kami kapag umuulan kasi kahit papano ay nakakaipon kami ng tubig. Kasi sa totoo lang, kapag hindi umulan ng kahit isang beses man lang sa isang linggo ay nahihirapan na kami kumuha ng tubig. Yung balon kasi kung saan kami kumukuha ng tubig ay may kalayuan na sa bahay namin. Hindi rin naman kami makagawa ng balon kasi yung bahay namin ay malapit na sa dagat. Ilang ulit na kaming sumubok na gumawa ng balon dito pero tinatabunan lang din namin pagkatapos. Dahil ang tubig na lumalabas mula sa balon ay maalat at maitim. Isa rin sa ginagawa ko kapag malakas ang ulan ay i-check ang aking piso wifi vending machine. At dahil nga nasa labas ng bahay namin ang piso wifi ko ay kailangan ko talaga itong i-check kapag malakas ang ulan. Minsan kasi kapag sumasabay sa ulan ng malakas na hangin ay pinapasok talaga to ng tubig. Kung mapapansin nyo, yung ibabang bahagi ng machine ay basa na. Minsan kasi natataburusan din to kapag umuulan. Pasensya na, hindi ko alam kung ano ang Tagalog ng taburos. Kasalanan nyo to. At itong bintana nga pala namin ay kailangan naming isara ng bahagya kasi yung ulan na galing sa bubong namin ay tumutulo dito. Baka madumog. Hindi ko rin alam kung ano ang Tagalog ng dumog. Kasalanan to ng mga two-timer. Ay, eto. Sa sobrang basic ko nga ay hindi ko na malayan na hindi pa pala ako kumakain. Kaya naman nagbaka sakali ako na may laman yung pitaka ko. Nang buksan ko nga to ay hindi talaga ako maasa na mayroon tong laman. E paano ba naman kaninang umaga ay hinarvest na yan ni nanay at walang tinira. Kinuha ni nanay kanina yung laman kasi binili namin ng kape. Kaya natuwa talaga ako dito at lumigaya ang aking nahihimbing na puso nung makita ko na may laman na naman ulito. At dahil nga nagugutom na ako ay kumuha na ako dito ng pambili ng ulam. Nagpapasalamat din ako kasi natuto akong mag-assemble ng piso wifi. Opo, nag-assemble po talaga ako ng piso wifi noon. Natigil lang kasi yung puhunan na panggawa ko dito ay nagastos namin dala ng kagipitan. Kaya kung may pera naman kayo dyan na hindi nyo ginagamit, ipahiram nyo na muna sa akin, pampuhunan lang. Sobrang laking tulong talaga ng piso wifi na to sa amin. Sa ngayon ay dito kami kumukuha ng panggastos sa pangaraw-araw namin na pangangailangan. Hindi ganun kalaki ang kita dito pero kinakaya naming pagkasyahin sa buong araw. Isa pa, madalas naman na dalawa lang kami ni nanay dito sa bahay. Pero minsan talaga kulang, lalo na kung umuulan, kulang ang naguhulog. Pero okay na rin yun. Ang importante, gwapo ako. Ayo ito! Pagkatapos ko ngang makakuha ng pambili ng ulam ay sinara ko na ito. Pero bago yon, dinouble check ko muna kung hindi ba nabasa ng ulan ng mga wires. Kailangan ko tong ingatan na hindi masira hanggang sa makahanap ako ng Amerikana. Ayo ito! Nung masigurado ko na okay naman ang vendo ay umalis na ako para bumili ng ulam. Nagulat din ako dito kasi yung isang pato pala ni Aldon ay nakatakas. Yung pato ni Aldon umuhulog pala kaya pala naglalagatak sa sakob. Naghulog daw siya kanina ng 5 pero hindi pumasok yung oras. Kaya yung pera binawi niya sa akin. Ibinigay ko na, hindi na ako nakipagtalo. Kasi naman, tong mga pato ni Aldon ang gugulong kausap. Minsan, mas tama pa to sa akin. Tamaan ko kaya tong mga to.
Pagkatapos nga ay bumili na ako ng ulam. Sardinas nga lang ang binili kong ulam para makatipid. Yung natirang pera naman sa vendo ay gagamitin namin mamaya para sa iba pang gastusin. Sa sobrang hirap nga ng buhay ngayon, parang gusto ko na lang makipagsiksikan sa mga sardinas. Kung mapapansin nyo, dumami yung sabaw. Nilagyan ko kasi ito ng isang basong mainit na tubig at kunting asin. 4 din kasi kaming kakain ng ulam na to. Kaya kailangan talaga nilang humayo at magpakarami. Hanggang dito na lamang tayo mga kapiyos. Amula, bye-bye!